Alright, what's up? What's up, Araneta? Wow! Parang... Wow, ang lakas ng sayo, Ate Dibs Ulitin mo nga, para marinig nila Sabay na lang kaya tayo, Kuya Arn. Okay, in 1, 2, 3, What's up, Araneta? Wow! Teka, nasa Araneta ba tayo? Ay, hindi. Akala ko rin eh. Uy! Practice lang to kasi pupunta rin tayo sa Araneta. Wow, okay. naman. Yes. Kamustahin naman natin, Ate Dibs, yung ating mga naggagandahan at nagwagwapuhang audience for today's Youth Jam. Ayan, so ready na ba ang lahat? Ay, parang hina naman, Kuya Arn. Sino ba Try mo pa sigawin. Teka lang ha. Parang gusto ko din maging ready ako. Ayan, in 1, 2, and 3, pag sinabi kong hallelujah, sabihin nyo, Jesus! Okay, in 1, 2, 3, hallelujah! Jesus! 50%? Di pa kasi sila ready, Ate Dibs. Okay, ha? Again, pag sinabing hallelujah, isasabihin Jesus, okay? Hallelujah! Jesus! Okay, gising na sila. Oh, naman, Ate Dibs. yan. Okay, so, ano ba ang meron ngayon, Ate Dibs? Bakit nandito tayo at naka-jacket pa tayo? Teka, nasa Baguio ba tayo? Ginaw na ginaw. Hindi, Kuya Arns, kasi hindi mo ba nabalitaan? Alin? Ngayon ay, ano ngayon? Ay, ang hina ulit. Parang di youth jam, para Teka tayo lang. nasa library Okay, eh. 1, 2, 3, ano ngayon? Ayan, youth jam ngayon, Kuya Arns. Dahil youth jam ngayon, siyempre ini-expect natin na marami tayong matututunan ngayong hapon. Correct, Ate Dibs? Oo naman. At ini-expect din natin na magkakaroon tayo ng matinding rakrakan. Wow! Handang-handa na ba kayong rumakrak? Ano, Ay. parang kakaiba kasi sa iyo, Ate Dibs. Ay, sorry. Ayusin mo. Handa na ba kayong magpuri kay Jesus? Hindi. Try natin pag sa'yo, try natin pag sa akin. Sige, Okay, sige, ikaw sige. muna. Okay, ha? Tingnan natin kung magre-respond sila sa'yo, Ate Dibs. Okay. O, dito tayo. Guys, galingan nyo naman. Napapahiya si ate. Okay. In 1, 2, 3, sumigaw ng hallelujah, nagmamahal kay Jesus! Wala, Guys, Ate not Dibs. very mindful kayo sa akin, Try natin pag sa akin, ha? Sure, kaya Arn. Okay, lahat ng nagmamahal kay Jesus sumigaw ng malakas na Hallelujah! Ay, Ayan, namimili kayo, try natin ulit sa'yo. Try natin ulit. Lahat ng nagmamahal kay Jesus, sumigaw ng hallelujah! Ala, ba't ganun? Actually, Kuya Arns, todo na to. Guys, namimili kayo, Not bury them near yan. Wait, paulit-ulit Ate Dibs. Bigyan naman natin si Ate Dibs ng malakas na sigaw pag siya. Okay lang, sabay-sabay tayo. Ate Dibs, sasagot na yan. Okay, in 1, 2, 3, pag sinabi kong hallelujah, sabihin nyo, Jesus! 1, 2, 3, hallelujah! Ayan. Wow, thank you. By the way, Ate Dibs, paulit-ulit ka. Ano ba yung demure saka mindful na yan? Actually, hindi ko alam yan eh. Actually, ito, sumikat to, Kuya Arns. Ano yan? Batid ko nga, alam din ito eh, kasi, Batid? oo naman, syempre, sobrang lalim, no? Okay. Hindi. Kasi itong very demure and mindful, ito'y sumikat sa Facebook at lalong-lalo na sa Twitter or tinatawag na X. So, ano ba ibig sabihin ng demure? yes, ang demure ito ay, ibig sabihin ito ay, sa dictionary, Yes. reserve, modest, and shy. Pag mindful, ano naman yung mindful? Kuya Arn, ikaw naman. Ano naman yung mindful? Akala ko kasi taga-tanong lang ako eh. Alright, ang mindful, Ate Dibs, ang pagkakalam ko, ito yung iniisip mo yung kapakanan ng iba, iniisip mo yung mga nasa paligid mo bago yung sarili mo. Tawag natin doon, mindful. Wow naman, napakabait naman pala niyo. Kaya magkakaroon tayo ng isang laro. Ready ba kayo mag-games? Mananalo ng 2 million pesos ang okay ma'am. 2 million lang. Magbibigay kami ng premyo sa mga sasali, okay? Pero ang ating lalaruin, ang title nito ay Pagsusulit with a Twist. Okay. Ganito lang. Sasagot nyo lang naman kung demure,
not demure, mindful, not mindful, saka cute. Ako ba yun? Cute. Ako yun? Cute. Ako ba yun? Cutesy. Ay, Alright. hindi ba yun ako? Hindi ikaw yun. Okay? Alright, tayo lahat. Up, 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 Okay, up. Para stand magising up. tayo. Come on. Up, up. Okay. Feeling ko Okay. gising na yung mga yan eh. Talaga ba? Oo. Parang hindi. Okay. Kapag ang sagot ay mindful, itataas natin yung ating kanang ba to? Kanang kamay. Kanang kamay. Okay, try natin. 1, 2, 3. Paano nga yung mindful? Mindful. Okay? Mindful. Again, 1, 2, 3. Ay, pag di nagtataas, baka ano yan. Ayaw magtaas eh. Alright, 1, 2, 3. Mindful. Taas kamay. Yan. Pag ang sagot naman ay di mindful, ang itataas naman, itong Kaliwang kamay. kamay. Again. Paano naman pag not mindful? Kaliwang kamay. Okay. Ngayon, paano naman pag demure? Teka, ako na to, Kuya Arns. Ikaw. Paano pag demure? Hindi. Yan. Alright. Pag demure, mag-roll lang. Okay? Yes. Okay. Paano ulit pag demure ulit? Pag demure ulit, roll lang ulit. Okay? Pero paano pag not demure? Ganito yun. Siyempre, parang may sasapakin. Huwag yung sa harap ha. So, demure. Guys, dalawang kamay yan. Okay, again, paano yung not demure? Ang di gumaya, pangit. Okay, 1, 2, 3. Not demure. Right, okay. And lastly, Ito naman, favorite ko to. Cutesy. So, pag sinabing cutesy, ang gagawin nyo lang, dalawang kamay nyo lagay nyo dito sa hips. then, And then, mag-hula hoop. hula hoops. Okay? Alright. Okay, review. Paano nga ulit ang mindful? Mindful? Not mindful. Not mindful. Demure. Demure daw. Paano? Demure. Not demure. Cutesy. Okay. Ready na ha? Ready na sila, Okay. Kuya Arns. Asan yung mga tanong natin? Teka lang po, Okay. Para sa unang katanungan, for 1 million pesos, Ate Dibs. Dun, 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 dun. Asan na yung sinad ko sa'yo? Okay, ang unang tanong. Nililigpit ang higaan pagkagising sa umaga. Ano sagot? Mindful? Not mindful? Demure? Not demure? Or cutesy? Again, nililigpit ang higaan pagkagising sa umaga. In 1, 2, 3, go! Ano yan? Ano yan? Mindful, correct. Alright. Next slide. So, ang tamang sagot ay mindful. Lahat ba nakakuha ng tamang sagot? Lahat ba? Namimili ako yung mabilis sumagot, Ate Dibs. May premyo sa atin mamaya. Ayan. Number 2, Ate Dibs. Ayan. So, number 2 question. Tinulungan mamalengke si nanay. Again, tinulungan si nanay mamalengke. Mindful, not mindful. Demure, not demure. 1, 2, 3, go! Yan. Ang tawag sagot ay mindful. Very good Next question. Number 3. Iniwan ang pinagkainan sa lamesa pagkatapos kumain. Iniwan ang pinagkainan pagkatapos kumain. Mindful ba to? Ang tamang sagot, Ate Dibs, ay Not mindful. So, paano nga yung not mindful? Alright, next. Okay. Pang-apat na katanungan. Hindi ginawa ang assignment. Anak ko, hindi ginawa ang assignment. Mindful ba 1, to? 2, 3, go! Yan, correct. Ang tamang sagot ay not mindful. Alright, number 5. Mag-ingay ng may natutulog. Mag-ingay habang may natutulog. Ano yan? Demure ba yan? Alright, what's the answer? 1, 2, 3, go! Not demure. Correct. Yan. Okay. Dibs. Number 6. Paluin ang katabi kapag tumatawa. Again, Mindful ba? ano ang sagot kapag papaluin ang katabi kapag tumatawa? Demure, not demure. 1, 2, 3, go! Not demure. At last question, Ate Dibs.
nag-uusap na matanda. Tahimik kapag may nag-uusap na matanda. Anong sagot? Yan. Ang gagaling Demure. naman pala Ang nitong gagaling mga- naman nila eh. Number 8. Ayun, Kuya Arns, number 8. Hindi pagtawa ng malakas sa loob ng church. Ay, Hindi ano? pagtawa ng malakas sa loob ng church. And the answer is... Yan, very good. Demure. And the last question, pag-worship kay Lord nang nakataas ang kamay. Demure ba to? Alright. Mindful ba to? Or cutesy to? Okay, pag nag-worship daw kay Lord ng nakataas ang kamay, anong sagot dyan? 1, 2, 3, go! Cutesy! Siyempre, cutesy yun kasi nag-worship kay Lord eh. Let's have a recap. Okay, tingnan natin ha. Tuloy pa, isa pa. Isa pa. Alright, tingnan natin ha. 1, 2, 3, go. Paano nga yung mindful? Mindful. Right hand. Alright, again. 1, 2, 3, go. Mindful. 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 Anong sunod? Not the mindful. Paano yung not mindful? Yan. Not mindful. Not demure. Not demure. 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 Okay, cutesy. Bilisan natin. Bilisan natin. 1, 2, 3, go. Mindful. Mindful. Not mindful. Not mindful. Not demure. Not demure. 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 Cutesy. Okay. Ngayon, lagyan natin ng step. Lagyan natin ng sound. Parang alam na nila ito, Kuya Arns. Lagyan natin ng sound. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ate Jis, galing mo ba? Oo naman. 1, 2... Wait lang. Papatalo ba tayo? Okay. Ay, boto ako dito. Ay, dito ako syempre. Kasi parang mas pogit, magaganda dito. Paano naman yung gitna? Ay, hindi kasali yan. Joke lang. Joke lang. Ready? Ready, ah? Ano yung step natin? Mindful, mindful, not mindful, not mindful, not demure, not demure, 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 cutesy. Okay? Okay. Try nga natin ang wala pang sound. 1, 2, 3, go. Mindful, mindful, not mindful, not mindful, not demure, not demure, 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 cutesy. Okay, ready? Ready, ah? 1, 2, 3, go. Parang alam na nila. Oh, step natin. Parang wala namang energy. May lalakas pa ba yan, Kuya Arns? Isa pa ha, isa pa. Ulit, ulit. 1. Ang di sumayaw, pangit. Okay. Payag ka ba nun? Already. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Ang gagaling naman. Okay. Alright. Okay. Upo na sila. Ang galing na sumayaw. Naka-record yun, Ate Dibs. Oo naman. Mapapanood niyo yan. Okay. Dahil nandito kayo ng maaga, Ate Dibs, magra-raffle na agad tayo. Excited na ba kayo sa raffle? Ay, wala talaga, wala na naman. Teka, parang napapansin ko namimili kayo ha. Isa pa nga, Ate Dibs, try mo ulit. Okay. Excited na ba sa raffle? Ay, try ko pag ako, ha. Excited na ba kayo sa raffle? Thank you, fans. Asan yung Ate Jean? Listahan natin. Sa raffle po. Okay. Ano ba yung makukuha kasi nila sa raffle? Paano sila ma-excite? Hindi nila alam. Actually, ang makukuha nila ay brand new. Brand new? Hindi ko rin alam. Eh, ano to? Surprise. Ano ba? May reveal lang ano. Ano ba to? Pwede. Pwede. Ano ba to? Ano yan? Ano ba yan? Bunutan ba yan? Hindi. Ano nga yung papanalunan nila, Ate Dibs? Ayan. So, meron tayong mapapalunan na cake. Cake? Cake. Wow, may cake. Oh, lahat ba may number? Siyempre, joke lang yun.
Sinong may number na hawak? Sinong walang number? Walang number, di mananalo. Okay. Okay. Alam nyo, pag nag-youth jump, tayo, kung sino yung sumisigaw ng malakas ng number niya, yun yung nabubunot. Oo naman. Alam mo, may nabunot talaga niya ng mga nakaraang... Tignan nyo muna yung number nyo. Tignan nyo. Okay? Anong number na nakalagay? Kaya lang ayaw sumagot ng mga people eh. Anong number na nakalagay? Anong number mo? Sinong may number dyan? 122. Sa'yo? 120. Ayan, Kuya Arns, nalaman ko na talaga yung totoong premyo. Ayan, magkakaroon kayo ng t-shirt. Libre? Yes, libreng-libre, walang bayad. Okay. Pwede ka bang marinig yung pag sinabi kong shout your number, sisigaw niyo yung number niyo? Walang KJ. Kaya nga tayo nandito para mag-ingay eh. Okay? Ready? Pag sinabi kong shout your number, sisigaw niyo yung number niyo. Okay? Ready na ba? Parang hindi... Okay, in 1, 2, 3... Shout your number! Parang wala. Di ako bubunot. Mahina eh. Mahina. Di ako bubunot. Again. 1, 2, 3. Shout your number! Ang mananalo, 10 pa lang magkaka-t-shirt. Wow. Number! Isang drum beat. Number! Shout your number, guys. 99! 99. Lapit dito. Ayan, palakpakan nyo naman siya. Next. Ayan. Number 77. 77! Sabi sa inyo, sino yung sumisigaw, sila nabubunot eh. Again! Shout your number! Number! Ano Number! Ay, bawal to. Habol-habol. Pwede. Number 9! Number 9. Meron ba? Number 9? Allows. Ay, wala. Allows 9. Wala. Ako naman. Okay. Number... Hindi, bawal. Okay, sige. Number 28. Wow. Number 137! 137. Number 137! Tuloy na, kasap na. Number... Number 86. Meron? Number 81! Number 92. Meron? Number 3! 3! May 3 ba? Yun! Ano yun? Ito lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apat. Dalawa na sa... Tatlo na lang. Okay, tatlo. Number 108. Number 120, 120. And the last number is... Wait. Okay, last na to. Naniniwala talaga kayo, malakas sumigaw, yun nabubunot eh. Nabunot eh. Okay,
for the last time, shout your number! Number 1, 2, 4! Alright! Ayan, congratulations guys! Dito kayo, sige dito. May picture taking muna tayo. may pahabol. May pahabol. Isa pa daw. Isa pa. Okay, may chance ka pa, Shara. Sumigaw ka na ng malakas. Okay, ready? Shout your number! Ay, sino kayo? Ay, nanalo pala kayo. Tuloy. Oo. Ayan! Okay, for the last time, number 107! Ay, wala. Allows. Ay, meron daw. Ayan. Dito kayo kasi magpipicture kayo with Ate Dibs. Dali. Lapit. Actually, hindi pa talaga ito tapos, Kuya Arns eh. Maglalaro. May mga sizes. Okay. Hindi, for photo opportunity lang. Sasauli natin to kasi may sizes pala to Okay, tingnan natin mamaya ano yung kasya. Picture lang tayo. Kay bigay ni Mayor yan. Huwag niyo silang kakalimutan sa darating na Election. Pasko. Okay? Alam ko, election. Okay. Picture tayo. Asan na yung nagpipicture? Tingin doon sa pinakapoging may camera. Okay. 1, 2, 3. Say cheese. Okay. Thank you. Thank you so much. Ay, lagay niyo muna. Mamaya alamin natin yung sizes niyo. Lagay niyo daw muna doon. Para di magkapalit-palit. Grabe. Sobrang nakaka-excite pala talaga pag raffle, no? Oo. Okay. Siyempre, para saan pa ang youth jam kung walang kantahan? Okay naman. Para saan pa ang youth jam kung walang praise and worship? Yes. At para saan ang youth jam kung walang tatalong? Alright, pwede ba tumayo ang lahat at magsisimula na ang gawain ng Panginoon? Handa bang magpuri sa Panginoon ng lahat ng kabataan na narito? Ano daw? Hindi daw? Hindi. Isa pa po. Handa bang magpuri sa Panginoon ng lahat ng kabataan na narito? Amen! Say amen! Let us welcome Jesus with a shout of praise. Come on! Come on, shout your praise! Woo! Let us clap our hands. You have taken away all my pain. You have taken away all my shame. You have called me your own and made me new. Woo! Love has gladdened my soul and made me see you have taken control of all my sin. You have called me your own, and now I'm free. Woo! For it's only by your grace. It's only by your grace we are saved, we are changed. For it's only by your love we are free. Yeah. Hallelujah, hallelujah, you have risen from the grave. Hallelujah,
with your love. Woo! Your love is bigger than the galaxies. Your love is deeper than the deepest sea. Your love is why we're giving you praise. Your love, your love. Hey! Your love is bigger than the galaxies. Your love is deeper than the deepest sea. Your love is why we're giving you praise. Hallelujah, hallelujah. You have risen from the grave. Hallelujah, hallelujah. You have come to show the way. And the world won't stop us moving forward, living for your name. Hallelujah, hallelujah. You have risen from the grave. Hallelujah, hallelujah. You have come to show the way. And the world won't stop us moving forward, living for your name. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po nating ipikit ang ating mga mata sa pagpupuri sa Panginoon. Malaya din po kayong itaas ang inyong mga kamay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus, ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo kahit sa madilim kong daan. Tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong iyakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo kahit sa madilim kong daan. Tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong iyakap, ako ay di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap,
walang hangganan. Ngayon, bukas at magpakailanman. Aking kasalanan, tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. More than a nice melody. Come on, open your mouth. More than as sweet as a bird. This is a love I have found, and in this love I am found. I just want you, Jesus. Come on, sing this. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you, just want you, Lord. Never could I be with to love you so freely give. Never could I be worthy, but your love covers all of my sin. I just want you, Jesus. Come on, lift up your hands. Open your mouth. We are here to worship Jesus. Come on. I just want you, Jesus. Say, I just want you. I just want. Say, I just want you, Jesus. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you, Lord. There is no greater love like yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I will never find a love
What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Say you're so good. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So my life you have been faithful. Faithful. So my life you have been so good. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. One more time, you sing, young people, you sing with me. 'Cause all my life you have been faithful. Faithful. And all my life you have been so good. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Come on, you sing. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. For the last time, say good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Jesus. So good. Not me. How can a holy God lie? A sinner like me. I will sing all of my days. You have given me a song to sing. Come on, open your mouth, young people. We are here to worship Jesus. Open your mouth and open your heart. We are here to worship the King of Kings. Jesus.
Hallelujah, Father God. Sinasamba ka po namin, Panginoon. We welcome you, Holy Spirit. Samahan niyo po kami sa hapon na ito. Ipuhin niyo po ang aking mga kapatid. Ang bawat puso po ay lumambot at makatanggap na inyong banal na salita. Inaaresto ko po, Lord, lahat ng distraction, lahat ng gawa ng kaaway upang hindi namin matanggap ang inyong salita. In the name of Jesus, salamat, Lord, sa inyong grace. We worship you, Lord, in Jesus' name. Amen. Pwede ba tayong sumigaw ng hallelujah kay Jesus? Hallelujah! Pwede na ako baba. Bye. So sana makinig ang bawat isa at wag makipagdaldalan sa katabi. Nainitan ba kayo? Ako lang yata nainitan dito. Sayang outfit ko. Okay. So ngayon, mag-uusap tayo at pag-aaral natin ang Word of God. Ganyan ang sinasabi ng Word of God tungkol sa pagiging demure at mindful. So una, sabi ni Ate Divine kanina, pag sinabing demure, modest, decent, chaste, mahinhin, mayumi. Alam niyo ba yung mayumi? Mahinhin. Pag sinabing mindful, conscious, aware of something, taking heed, paying close attention. Bilang mga kabataan, may mga aspeto sa ating buhay na gusto ng Diyos na maging tayong demure at mindful. Gusto kong sabihin sa iyo, ikaw na nakaupo dyan, merong magandang plano sa iyo yung Diyos. Sabi ng Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Ibig sabihin, merong magandang plano ang Diyos para sa iyo. Maganda, hindi pangit. So wag mong isipin na aksidente ka na lumabas dito sa mundo, hindi ka aksidente. Mahalaga ka sa mata ng Diyos. Sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 5, bago ka pa ipanganak, bago ka pa lumabas sa tiyan ng nanay mo, kilala ka na ng Diyos. Amen? So, sino dito naniniwala na mahal siya ni Lord? Onti lang. Yung iba, iniisip yata nila, galit si Lord sa kanila. Sino dito naniniwala na mahal sila ni Lord? Amen. At dahil mahal ka ni Lord, gusto niyang mangyari yung plano niya sa buhay mo. Maganda yun. Merong isang anak si Haring David, ang pangalan niya ay si Amnon. Si Amnon ay may itsura. Sabi ng maraming Bible scholars, itong panahon na ikukwento ko ay 22 years old si Amnon. Si Amnon ay siya na magiging tagapagmana ng trono sana. Siya kasi yung panganay na anak ni Haring David. Okay? So, mayaman si Amnon. Prinsipe si Amnon. Kaso alam mo, meron siyang hindi nabantayan sa buhay niya. Hindi niya nabantayan yung masamang pagnanasa sa katawan niya. Meron siyang na-feel na kailangan niyang gawin. Pero alam mo, hindi porke na-feel mo ay kailangan mong gawin. Hello? Pwedeng na-feel mo lang, pero pwedeng hindi mo naman gawin. Alam mo, itong si Amnon, na-inlove siya sa half-sister niya. Ang pangalan ng sister niya ay si Tamar. Sabi na maraming Bible scholar, si Tamar ay 15 years old nung panahon na to. Ngayon, nung panahon nila, bawal mag-asawa yung magkamag-anak. Hanggang ngayon naman, bawal. Incest tawag doon. Tama ba? Andiyan ba kayo? So, sabi ng Bible na si Amnon ay na-inlove kay Tamar. Pero kakaibang inlove to. Halos magkasakit na daw siya sa sobrang inlove niya. At hindi ako naniniwalang na-inlove siya. Nagkaroon lang siya ng matinding pagnanasa. Dumating yung pinsan niya. Sabi ng pinsan niya, bakit ang anak ng hari ay palaging malungkot? Sabi mo nga sa akin anong dahilan. Sabi ni Amnon, na-inlove ako kay Tamar, yung half-sister ko. Alam mo, pinayuan siya ng masama nung pinsan niya. Alam mo, dahil sa masamang payo nung pinsan niya, pinagsamantalahan ni Amnon yung kapatid niyang si Tamar. Alam mo, pagkatapos niyang gawin yon, sabi ng Bible, Amnon hated her. Nainis si Amnon kay Tamar.
Actually, sabi ng Bible, Amnon hated her more than she loved her. Ibig sabihin, hindi pala love yung naramdaman na Amnon, kundi isang masamang pagnanasa sa kanyang katawan. Sayang si Amnon, mayaman siya eh. Meron siya ng lahat, sikat siya. Siya na isusunod na hari sana. Kaso hindi niya nabantayan yung masamang pagnanasa sa kanyang katawan. Naging siyang isang hangal. He acted foolishly. Hindi siya very mindful. Hindi rin siya very demure. Nagets niya ba? Hello? Ngayon, ikaw, nakabataan ngayon, mayroong plano sa iyo yung Diyos. Maganda. Sabi ng Bible, sa Ephesians 5:17, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Huwag kang maging hangal. In other words, huwag mong gayahin si Amnon. Kundi alamin mo ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin pala, pag inalam mo yung kalooban ng Diyos, hindi ka hangal. Sino dito gustong malaman yung kalooban ng Diyos? Onti lang yung ayaw maging hangal. Yung hindi nag-amen, gustong maging hangal. Sino dito gustong malaman yung kalooban ng Diyos? Pag inalam mo daw yung kalooban ng Diyos, hindi ka magiging hangal katulad ni Amnon. Ano yung kalooban ng Diyos? 1 Thessalonians 4 verse 3. It is the will of God that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality. Ang kalooban ng Diyos ay lumayo ka sa lahat ng uri ng kalaswaan at karumihan. Yan ang kalooban ni Lord sa iyo. Pag sinunod mo yung kalooban ni Lord, mangyayari yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Pero pag ginaya mo si Amnon, sayang yung future mo. Sinira mo yung kinabukasan mo. Huwag mong sirain ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo sa pamamagitan ng pagsunod sa masamang pagnanasa ng iyong katawan. Alam mo kung bakit? Yung mga masamang pagnanasa na yun, na nararamdaman ng lahat ng kabataan, Kristiyano o hindi, nararamdaman mo yan. Pero hindi mo kailangan sundin yun. Hindi porke naramdaman mo ay dapat mong gawin. Hello? Alam mo kasi, pag sinunod mo yun, magdudulot yun ng tingin dito, tingin. Pag sinunod mo yung masamang pagnanasa sa katawan mo, dadaling ka nun sa kamatayan. Alam mo bang si Amnon ay pinatay? Namatay si Amnon, may pumatay sa kanya. Pinatay siya ng kapatid ni Tamar. Alam mo, pag namumuhay ka sa kalaswaan at sa masamang pagnanasa ng iyong katawan, magdudulot yun ng kamatayan sa iyo. Something inside of you will die. Merong mamamatay sa loob mo sa tuwing nag-yield ka sa mga tukso na kalaswaan. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Tingin dito. For the wages of sin is death. Ibig sabihin, pag sinunod mo yung masamang pagnanasa ng laman mo, papunta ka sa kamatayan. And I tell you, marami nang nabiktima ang tukso at kalaswaan. Sino nakakaalam kung ano yung hayop na wolf? Wolf. Ano Tagalog ng wolf? Hindi oso. Oso bear yun eh. Ano Tagalog ng wolf? Lobo. Tama ba? Alam mo ba, pag tinanong mo yung mga tribo, paano manghuli ng wolf? Sasabihin nila, hindi madaling manghuli ng wolf, pero meron silang magandang technique. Alam mo, ginagawa nila, kumuha sila ng patalim, kutsilyo, patalim, tapos ilulubdob nila yon sa dugo. Tapos patutuyuin nila. Tapos ilulubdob nila ulit sa dugo. Tapos patutuyuin ulit nila at maraming beses ilublob sa dugo at patuyuin. At paglipas ng ilang panahon, itatali nila yon sa isang, pwedeng itusok nila sa lupa para hindi magalaw. Tapos, alam mo kasi yung wolf, pag nakaamoy siya ng dugo, nawawala siya sa katinoan niya. Umiiral yung pagiging wolf niya. At alam mo gagawin ng wolf? Pupuntahan niya yung patalim. At aamoy-amoy niya, gusto niya kagatin niyo. Nag-i-enjoy siya sa amoy ng dugo. Hindi niya nare-realize, patalim yun. At hindi nare-realize na, wow, may dugo. May dugo na talaga. At alam mo kung ang dugo na yun? Yun yung sarili niyang dugo. Wolf. At unti-unti namamatay yung wolf. At pag nagtagal pa siya doon, patay siya. Mauhuli na siya. Alam mo ba, sa buhay din ng isang kabataan, yung tukso, pag pumunta ka sa tukso, pag pumunta ka sa kalaswaan, minsan mawawala ka sa sarili mong katinoan.
Hindi mo nakikita na bawat porn image o porn video ay may demonyo sa likod nun. Hindi mo nakikita na napakadelikadong matulog kasama yung girlfriend mo o yung boyfriend mo. Hindi mo nakikita na napakadelikado na pa-date-date ka lang at pahalik-halik at payakap-yakap ka sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, o sa kahit sino-sinong tao. Hindi mo nakikita na may demonyo sa lahat ng tukso. At akala mo nag-e-enjoy ka lang at hindi mo alam, unti-unti kang namamatay. You know, the devil is lurking around. Sabi ng Romans 6 verse 12, huwag mong iala yung katawan mo sa kasamaan. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Huwag mong hayaan maghari yung kasalanan sa katawan mo. Pero may kasalanan, pero huwag mong paghariin. Pero may nafe-feel ako, hindi mo kailangan sundin yung nafe-feel mo na masama. Lahat ng tao may nafe-feel. Kahit yung pinakabanal na tao may nafe-feel. Pero hindi niya sinusunod yung masamang nafe-feel niya. At sabi doon, Romans 6:13, huwag mong iala yung katawan mo para sa kasalanan. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. Huwag mong gamitin yung katawan mo para sa kasalanan. Huwag mong hayaang gamitin ni Satanas yung katawan mo para magkasala yung iba. Lumayo ka sa lahat ng uri ng kalaswaan. Sabi ng 1 Corinthians 6:18, flee sexual immorality. Lumayo ka sa lahat ng uri ng kalaswaan. Andyan ba kayo? Andyan ba kayo? Umiwas ka sa kahalayan, huwag ka mag-enjoy sa karumihan. Mag-i-enjoy ka ba sa putik? Mag-i-enjoy ka ba sa lugar na punong-puno ng dumi? Oh, wow! Gusto ko dito! Gusto ko mag-selfie dito. Tignan nyo guys, kung saan ako napunta. Ang daming dumi dito. Ang bango! Grabe! Ganon ka ba? Hindi kaya ata normal kapag ganon ka. Hello? Diyan ba kayo? Huwag mong enjoyin yung karumihan. And yet maraming kabataan ngayon na ini-enjoy yung karumihan. Ephesians 5 verse 3. Huwag mong hayaan kahit coarse joking. Verse 4. Pag sinabing coarse joking ay green joke. Huwag obscenity, foolish talk, or coarse joking. Huwag mong enjoyin yung mga green joke na naririnig mo sa kaibigan mo o sa classmate mo. Dapat lumayo ka doon. Amen? Amen? 1 Thessalonians 5:22. Abstain from all appearance of evil. Avoid every kind of evil. Lumayo ka sa lahat ng uri ng kalaswaan. Lumayo ka. Amen? Iwasan mo. Huwag mong gayahin. Huwag mong hangaan yung bini. Hulo? Ba't wag hangaan yung bini? Maganda naman po yung lyrics nila eh. Oo, nabasa ko. Mukhang nakaka-encourage nga eh. Kaya mo yan, yung mga ganon. Sige lang, go lang. Parang lakas na loob, parang nakaka-inspire lyrics ng bini. Okay. Sabi nung iba, tungkol daw sa pangkukulam sa witchcraft yung kanta na Salamin-Salamin. Hindi ko alam. Pero malay natin, baka nga. Hindi ko alam ha. Pero, ba't kahanga sa bini, eh yung kasuotan nila ay hindi demure. Yun lang yun. Nagets niyo ba? Ba't ka hanga doon? Baka makopya mo yung pananamit nila. Sabi mo, kay Josh, ano naman? Wait lang, dyan ka lang. Huwag kang mag-walk out. Huwag mong gayahin, huwag mong hangaan yung Blackpink. Nakatain na kayo sa ilang youth jam. Alam niyo na kung patayo ko ng Blackpink. Yung kanta nila na Bumbaya na sikat, bastos yung English translation. Mag-enjoy ka doon? Bastos yun. Di mo naririnig yung word na, huwag yan, bastos yan. Tingin dito. Huwag mo sabihin na, hindi naman masama. Alam mo ba't hindi na naririnig yung word na, huwag yan, bastos yan. Alam mo kung bakit? Yung bastos na yung normal ngayon. Yan kasi ang pinauso ng Blackpink sa kanang bini. Yung mga malaswang kasuotan. Alam mo ba, pag ikaw ay nagiging source ng tukso, dumidikit sa iyo yung mga demonyo at tinutukso mo ang mga tao. Gusto mo ba may ka-holding hands ka na demonyo palagi? Well, alam mo ba pag nanonood ka, pag nakikinig ka ng mga musika na nabanggit ko, merong mga masasamang spirit. Sabi mo, totoo ba yan? Alam mo kasi ang music ay sinasakyan ng mga spirito. Ang mga salita ay sinasakyan ng mga spirito. Umattend ka sa church, na-bless ka, nag-enjoy ka. Bakit? Nakinig ka ng Word of God. Tama ba?
Nanood ka ng BINI, nanood ka ng Blackpink, tapos ginaya mo na yung suit nila, ginaya mo yung sayo nila, pati lifestyle nila, nagaya mo. Meron kasing spirit na tinatawag. Hello? Hello? Sino alam yung Pink Venom? Pink Venom. Alam niyo kung tungkol saan yun? Tungkol pala yun sa Antichrist at sa kamatayan. At sa 666. Yeah. Parang di naman yata po totoo. Panoorin mo yung mga huling youth night. Malalaman mo kung bakit. Pero wag kang humanga doon kasi makukopya mo yung kasuotan nila. Wag kang humanga kay Taylor Swift. Amen. Sana hindi lang amen, di ba? Bakit wag humanga kay Taylor Swift? Alam mo, hindi demure yung suot niya. Tama ba? Hello? Sino alam yung kanta na Willows? Willows ni Taylor Swift. Nahiya sila magtaas ng kamay. Pero kung napanood yun na yung music video nun, grabe. Sobrang demonic pala ibig sabihin nun. Alam mo doon sa music video, hindi ko lang ma-flash kasi wala nang time. Doon sa music video na yun, para may mga lalaki doon, naka-hood. Tapos nakapalibot sila sa parang bolang apoy, na parang nagpapalabas sila ng apoy galing sa lupa, ganon. Alam mo kung saan galing yun? Alam mo, nung unang-unang panahon, hindi pa uso yung Happy Halloween. Pero pag October 31, may tinatawag na grupo ng mga tao, ang tawag sa kanila ay druids. Yung mga druids, ang suot nila ay yung mga hood na ganon, mga kulay black. Itong mga druids na to, nandun sa Scotland, nandun sa England, magbabahay-bahay sila. Ito yung totoong trick or treat. Pero masama yung trick or treat nila. Kakatok sila sa mga kastilyo at magde-demand sila ng isang human sacrifice, isang dalaga na pwede nilang ialay kay Satanas. Alam mo, pag pumayag yung pamilyang nasa kastilyo, kukunin yung dalaga, iaalay, sasambahin si Satanas. Tapos, maglalagay sila ng jack-o'-lantern. Yung jack-o'-lantern, yung kalabasang umiilaw pag Happy Halloween, alam niyo ba yun? Totoong ganun yung gamit nila, pero gawa sa taba ng tao. Ibig sabihin, marami na silang pinatay. Ilalagay nila yun sa pintuan ng kastilyo para daw walang masamang demonyo ang manggulo dun sa kastilyo ngayon, dun sa bahay na yun. Pero kasi nungalingan yun. Kasi ialay nila yung dalaga kay Satanas. Papatay nila yun. Pero pag tumanggi yung pamilya ng kastilyo, alam mo gagawin nila? Magdodrawing sila ng hexagram. At yun yung pinakamatinding powers ng mga mangkukulam na magdadala ng kamatayan sa sino mang nandoon sa loob ng bahay. At sa gabing ngayon, may mamamatay nga sa takot. Sumpa nila yun. Ganun na totoong trick or treat, Happy Halloween nung unang panahon. Alam mo yung music video ni Taylor Swift na Willows? Ganon na ganon. Alam mo ginagawa ng mga druids? Nagpapalabas sila ng apoy galing sa lupa. Ganon na ganon. Alam mo isang kanta ni Taylor Swift na grabe, nilapastangan niya si Jesus mismo, yung pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. Meron siyang mga lyrics na ganon. And yet magmamay-day ka, magpa-post ka ng Taylor Swift. Gusto ko sabihin sa iyo ngayon, dapat hindi ka na humanga sa kanya. Kasi meron siyang dalang spirit of witchcraft. At alam mo mangyayari, binubuga niya yung spirit of witchcraft at spirito ng kalaswaan sa generation ngayon. At pag ginig ka ng kinig doon, mapupunta sa iyo yun. Ganon pala nangyayari kung bakit sa kabataan, mabait naman. Mabait naman. Pero natututo siya ng mga malaswang pananamit, ng mga malaswang pagsayaw. Doon galing yun sa mga pinapakinggan niya. So sabi ng Bible, huwag mong ialay yung katawan mo para sa kasalanan. Hello? Andiyan ba kayo? Sabi ng Romans 6:13 talaga, huwag mong ialay yung katawan mo para maging instrumento ng kasalanan. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, yung mga nabanggit ko, sila yung opposite ng demure. Opposite ng chaste, modest, at mainin. Hindi kaininan yung tinuturo nila. Sabi mo, ano big deal dun kay Josh? Bakit ba? Kasi sabi ni Jesus sa Luke 17 verse 1 and 2, makinig, tingin dito. Sabi ni Jesus, pag ikaw ay naging source ng tukso, pag dahil sa'yo may mga taong natukso, sabi ni Jesus, maigi pa magtali ka sa leeg mo, lagyan mo na malaking bato at mahulog ka na lang sa dagat para wag ka na lumutang kay kailan. Grabe, si Jesus ba nagtuturo na suicide? Hindi. Binigatan lang niya para ma-realize mo na masama pala pag ako'y naging source ng tukso. Ano ba yung maging source ng tukso? Pag yung mga tao, pag tinignan kanila, mapapaisip sila ng bastos. Ganon yun. Ganon kaseryoso yung sabi ni Jesus. Verse 2. Dalhin niyo sa verse 2. Grabe! Big deal pala yun. Nakikinig ba? So, ang payo ko ngayon sa mga sisters, dress modestly, not like a prostitute.
Alam mo sa panahon ngayon, grabe parang prostitute na yung suot ng mga kababaihan ngayon. Sa Ever, sa mall, sa MOA, sa SM. Naku po, dati pag nabuhay yung mga lolo't lola natin, mako-culture shock sila. Grabe, nasa impyerno yata ako. Ganon sa panahon ngayon. Yun yung pinupusuan ng marami. Yun yung ayos, sexy, ayos. Pero sila ipapunta sa impyerno, sabi ni Jesus, kapag ganon yung ginagawa nila, inaala yung katawan para sa kasalanan. Nakikinig ba? You are important. You are valuable. Mahalaga ka. Alam mo kasi, ikaw bilang dalaga, bilang anak ni Lord na prinsesa, mahalaga ka. Yung valuable, dapat nakatago yun. Alam niyo ba yung ginto, kung saan nakukuha yung ginto? Tingin dito, tingin. Saan nakukuha yung ginto? Hindi niyo alam. Sa lupa. Tama, sa lupa. Nagmimina, di ba? Saan nakukuha yung perlas? Sa lupa? Sa dagat? Dagat. Kaya nakikinig sa teacher na science, ha? Okay. Alam mo ba, pinaghihirapan yun. Ikaw din yung katawan mo, sister, dalaga, kapatid, anak. Hindi yan dapat naka-expose, dapat nakatago yan. Hindi pwedeng bigla may mga illegal minors na maghukay. Kailangan nila magpaalam doon sa gobyerno ng Pilipinas. Kailangan may papel sila. Ganon din yung katawan mo. Hindi pwedeng kung sino-sino mag-enjoy dyan. Kailangan kausapin nila yung nanay at tatay mo at magpaalam sila na liligawan ka niya. At papakasalan ka niya, saka lang pwede. Nakikinig ba kayo? Hirap kasi ngayon yung private ginagawang public. Andiyan ba kayo? Andrea, dala mo cellphone, no? Hindi. Jeric. Yung iba sa inyo alam na to, pero marami sa inyo bago. Ito yung cellphone ni Jeric. What if pagpasapasahin natin to at tignan natin lahat ng picture niya? Handa na ba kayo? Handa ka na, Jeric? Hindi, joke lang. Alam mo, hindi pwede. Bakit cellphone to ni Jeric? Hindi mo to cellphone. Kailangan mo magpaalam sa kanya. Tama ba? Okay na. Baka makita ko pa kung sinong crush mo. Ngayon, alam mo ba, meron mga bagay na dapat nakatago. Huwag mo ilabas yan. Huwag mo ipakita yan. Mahalaga yan. Mahalaga ka sa mata ng Diyos. Ikaw ay prinsesa ng Diyos. Don't be worldly. Be godly. Some things are meant to be hidden. Private property is private property. Don't be naive. Alam mo, ingatan mo yung sarili mo. Alam mo, naalala ko kahapon, hinatid namin yung ilang kabataan sa 3rd Street. Grabe, mas masikip pala yung 3rd Street kaysa sa 6th Street. Kabado ako, sobrang sikip. May nakasalubong. Shucks! Oh Lord, may kasalubong ako, naggagawin ko. Alam mo, nagtagpo kami ng 2 kotse. Alam mo, sobrang bagal ko, no? Pagkatingin ko sa side mirror, magkadikit na kami, seryoso, magkadikit na. Binuksan ko agad bintana. Pre, sandali lang, pre, magkadikit na. Alam mo, pagkabukasin ng bintana, wala lang sa kanya. Wala lang. Ang ganda ng kotse mo, wala lang sa'yo kahit magasgasan ko. Ako yung nag-aalala, baka may guhit, ganon. Siya wala lang. Alam mo, sana ikaw, hindi ganon. Yung kahit dumikit na kung saan-saan, gumasgas na kung saan-saan, wala pa rin pakialam. Kasi mas mahalaga ka sa kotse. Mahalaga ka yung katawan mo. Amen? Huwag kang naive. Be mindful. Amen? Sino dito may 1,000 pesos? Pairam JL. Makinig ha, kasi baka mabigyan nyo nakikinig maigi. De JL, joke lang. Sino gusto na 1,000? Bagong-bago. Thank you, JL. May pan-date na kami na misis ko. Itong 1,000, mahalaga to. Nakikinig ba kayo? Pero what if itong 1,000 ay mapunta sa basurahan kung saan maraming dumi? Dumi ng pusa, dumi ng aso, nandudum. Kawawa naman itong 1,000 na to. Mahalaga to eh. Ba't ang nakabalot sa kanya ay makatae? Sorry. Alam mo ba, ikaw ay mahalaga. Binili ka ng dugo ni Jesus. Paano mo babalutan niyo yung sarili mo ng dumi? Ng karumihan, ng kalasuan? Hindi pwede yun. Nandiyan ba kayo? Kasi mahalaga ka sa mata ni Lord.
Magsuot ka ng tama. Amen! Too bad kung ito ay nandun sa basurahan na maraming ipot. Too bad din kung ikaw ay prinsesa ni Lord at nagsusuot ka ng revealing clothes. Ang ibig kong sabihin, yung nakalabas yung dibdib at sobrang short at mini at pinapost sa FB at pag nag-swimming, alam mo na yung suot. Hindi maganda yun. JL, okay na. Paano? Mamaya na lang. Oy, susuli ko to ha. Alam mo ba, na ang sama din kung ikaw prinsipe ni Lord at nag-i-enjoy ka sa pornography at sa masturbation. Lo, masama ba yun? Alam mo sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, pag ikaw lalaki, tumingin ka ng malaswa sa isang babae, nangangalunya ka na. Ano yun, nangangalunya? Ang katumbas doon, parang nang-agaw ka na ng asawa. Ang sama nun, di ba? Pag inaagaw mo yung asawa ng isang tao, masama yun, tama ba? Sabi ni Jesus, ganun yung katumbas ng pag tumitingin ka na may kalaswan at masamang pagnanasa sa isang babae. Sabi, masyadong big deal yun eh. Lahat naman nagagano, OA naman eh. Yung Bible kasi luma na yan eh, old fashioned eh. Hindi ako naniniwala dyan eh. Wait lang. Sabi ng Psalm 101 verse 3, I will set before my eyes no vile thing. Hindi ako maglalagay ng kahit anong maruming bagay sa mata ko. Mga lalaki, tingin tayo dito. Sabi ni Job, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a girl. Grabe, tindi ni Job. Kaya proud na proud sa kanya, si Lord. Nakikinig ba kayo? Alam mo ba pag nagpo-porn ka, nadadamage yung utak mo? Alam mo ba kinumpara yung utak ng isang drug addict at ng isang porn addict? Alam mo bang mas malala yung itsura ng utak ng porn addict? Alam mo bang pag nagtatampisaw ka sa porn na ikaw ay nag-blood transfusion from hell at hindi mo alam, nagpapapasok ka ng maraming demonyo sa buhay mo. Ganon katindi yung pornography. At masturbation, ayaw ni Lord yung kasalanan yun. Sabi mo, Brad, ayoko niyan. Ayoko magbago. Hindi ako naniniwala dyan. Wait lang. Ganito kasi yan. Makinig ka ha. Alam mo, itong sinasabi ko, para sa mga, tingin, para sa mga naniniwala kay Jesus. Para sa mga tinuturing si Jesus na Lord and Savior at God. Ngayon, sa totoo lang, kung hindi ka believer, hindi naman kita i-judge. Wala akong karapatan mang judge. Hindi ko i-judge yung mga isda dahil lumalangoy sila. Hindi ko rin i-judge yung mga ibon dahil lumilipad sila. Hindi ko rin i-judge yung mga tao dahil naglalakad sila sa kalye. Hindi ko rin i-judge ang makasalanan. Kasi siya talaga yon. Yun ang gusto niya eh. Gawin mo lahat ng gusto mo. Sa totoo lang. Walang problema. Makinig ka lahat ng gusto. Hawakan mo lahat ng gusto mo. Gawin mo lahat ng gusto mo. Sige lang, walang problema. Pero alam mo kung ano mangyayari sa'yo? Ang nangyayari dyan, hindi si God yung God mo. Yung sarili mo yung God mo. Nakikinig ba kayo? Sabi mo, maganda yun ah. Lahat ng gusto ko, pwede kong gawin. Okay sana. Pero tandaan mo, pag ikaw yung God mo, pag sarili mo yung God mo, tingin dito, tingin. Pag sarili mo yung God mo, ikaw din dapat yung Savior mo ah. At baka pag tungtong mo ng 30, ma-realize mo walang kwentang God ka. At pag namatay ka, nasa inferno ka na realize mo, walang kwentang Savior pala ako. Pero, kung ikaw naman ay believer ni Jesus, dapat sumunod ka sa Bible. Hello, dapat nagpasakop ka sa salita ng Diyos. Ikaw ang pipili. Alam mo kasi, yung kasalanan, iiwanan ka nung malungkot eh. Hindi naman killjoy si Lord. Mayroon tamang panahon para sa mga bagay na yun. Hello, nakikinig ba kayo? Darating ang time, mag-aasawa ka, chill ka lang. 16 ka lang. 18 ka lang, huwag ka munang mag-isip ng mga ganyang bagay, mag-aasawa ka din. Alam ko yan, naging binata ako. At nung nag-asawa ako, ayos, thank you Lord. Kayo, 18 ka, 17 ka, 21 ka, iniisip mo mag-asawa. Ang bata mo pa para mag-isip ng ganyan. Pag nagtampisaw ka sa ganyan, pag trinay mo yan, pag nag-enjoy ka dyan, alam mo ang dulot nun, sobrang feeling mo walang kwenta ka. Sobrang lungkot mo.
Sobrang empty ka. Sobrang feeling mo worthless ka. Pagkatapos mong panoorin yung bastos na panoorin na yun, pagkatapos mong galawin yung girlfriend mo, pagkatapos mong mag-kiss, pagkatapos mong mag-hug, pagkatapos mong hawakan yung kung ano-anong hindi dapat, alam mo, feeling mo, napakawalang kwentang tao ko, napakadumi ko, grabing tormento yun sa utak ng isang kabataan. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ganun yung design ni Lord. Ang design ni Lord ay nasa loob ka dapat ng kasal. Sin will leave you empty, lonely, miserable. Make your daddy proud of you. Make your daddy proud of you. Meron isang kabataan, nagka-girlfriend siya. Hindi siya perfect, pero nagka-girlfriend siya. Iningatan niya girlfriend niya. Walang kiss. Sabi ng barbero niya, hindi kayo nagkikiss? Hindi. Talaga? Hindi. Kahit dito lang? Hindi. Oh, grabe ah. Walang hugs? Wala. Walang akbay? Wala. Walang date sa sinehan? Wala. Walang overnight sa malayong lugar na silang dalawa lang? Wala. Boring naman nun. Nagkakamali ka. Sobrang saya niya. At nung kinasal sila, sobrang blessed sila. Bakit? Ganun mabuhay sa magandang plano ng Diyos. Huwag mong sirain yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang magtampisaw doon sa masamang pagnanasa mo kasi hindi porke napil mo, ikaw na yun. Paano kung napil ko, kabayo ako? Kabayo ka ba? Hindi. Nakikinig ba kayo? Hello? May isang binata. College na siya. Sabi nung, gumagawa sila ng overnight sila, gumagawa sila ng thesis. Sabi ng isang babae, o ikaw, kung talagang tunay na lalaki ka, sumunod ka sa akin sa CR. Alam mo, nagpantig yung tinga niya. Alam mo ginawa niya? Hindi niya pinansin yung babaeng yun. Ilang minuto lumipas, nandun sa CR yung babae, hindi pumapasok ang lalaki. Hindi nakatagal yung babae lumabas. Putlang-putla, hiyang-hiya. Hindi niya akalain na mayroong mga binatang may takot sa Diyos. At hindi niya akalain na may mga binata na gustong mabuhay ng may kalinisan na hindi natutokso sa ganon. Grabe, alam mo ang nangyari? Alam mo yun, Diyos Ama sa langit, tuwang-tuwa doon sa binatang yon. Alam mo ba, nakagraduate siya, nakapasa sa board exam, naging top 10 siya, siyang ika-10 pinakamahusay na arkitekto sa buong Pilipinas noong panahon niya. Blines siya ni Lord. Binata pa lang siya, nakabili na siya ng kotse. Binata pa lang siya, nakabili na siya ng bahay, hindi utang. Bili na siya ni Lord ng todo. So yung maliit na bagay, tingin mo lang maliit na bagay, pero grabe yung blessing ni Lord sa buhay ng binatang yun. Nakikinig ba kayo? Ganon sumunod kay Lord. Pag hindi ka sumunod sa masamang pagnanasa ng katawan mo, pag mindful ka sa tukso ng demonyo, teka. Hindi ako yung wolf na pupunta dun sa patalim at mamamatay ako dahil porque gusto ko lang yung amoy ng dugo. Mindful ka dapat. Amen? May isang binata. Kasi si blessing. May isang binata. Wala silang klase, umalis yung prof, walang prof. Nagkaayaan yung mga classmate niya na manood ng porn sa laptop. Hindi pa uso cellphone nun, laptop pa lang. Halika na! Huwag ka na magbanal-banalan dyan. Hindi siya sumama. Alam mo na, syempre, kung ano-ano mga salita narinig niya, wala ka, ganito ka, ganyan ka. Wala siyang pake. Lumabas siya ng classroom at naglakad-lakad lang siya. Bumalik na lang siya nung may prof na ulit. Sabi, maliit na bagay. Mali ka, Brad. Kala mo maliit na bagay? Tuwan-tuwa yung Diyos. Napangiti niya yung Diyos! Oh, siguro pinakamalaking ngiti sa bibig ni Jesus. Merong isang binata sa Pilipinas. Anak ko yan. Hindi niya alam. Blinis siya ni Lord. Nakabili siya ng sariling kotse. Binata pa lang siya. Nakabili siya sariling bahay at lupa. Binata pa lang siya. Nirespeto niya yung girlfriend niya. Katulad ng kwento ko sa inyo kanina. Alam mo nangyari? Yung kumpanya niya, nilibre siya ng 2 taon na libre sa ibang bansa. Libre lahat. Pagkain, hotel, tagalaba, tagapalit ng mga
balot ng una, ng kumot, ganyan. Libre lahat. Para siyang prinsipe. Bakit? Tuwang-tuwa yung Diyos. Meron siyang umiwas sa tukso. Ikaw ang pipili. Gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka lugi pag sumunod ka sa Diyos. Aim for purity, not because of your church or your pastor, but because you love Jesus. Sino dito mahal si Jesus? Yung iba, naintindihan ko kung ba't hindi nagtataas ng kamay. Hindi mo love si Jesus. Alam ko kung bakit. Kasi hindi mo alam kung gaano ka kamahal ni Jesus. Sino ba si Jesus? Siya lang yung tanging pag-asa mo para wag ka mapunta sa impyerno. Siya yung pinako sa krus, di ba? Tama ba? Alam bang bago siya ipako sa krus, ay binugbog muna siya na isang bandang Roman soldiers, 600 plus. At pinagsasapak nila si Jesus ng walang gloves. Ang lalakas doon. Walang gloves. Sabi ng Bible, kahit isang iwas, hindi umiwas si Jesus. Tinanggap niya lahat yun. Ano imagine mo? Dugo-dugo, black eye, nagsuka ng dugo, basag yung muka. Hindi lang siguro. Bugbog sarado si Jesus. Pinagduduraan si Jesus ang mukha niya. Ikaw ba, naduraan ka na? Hindi pa naman siguro. Pero si Jesus, pinagduduraan siya ng maraming tao. Lahat ng masasakit na salita, insulto, tinanggap niya. Tapos alam mo, nilatig ko siya ng 39 times. Cut o 9 tails. Sabi mo, kung nandun ako, ipapagtanggol ko si Jesus. Hindi pwede mangyari yun. Hindi ako yun kung nandun ako. Mali ka. Kasi kung nandun ka, kung nandun tayo yung humahampas kay Jesus. Kung nandun tayo, malamang tayo yung humahampas kay Jesus. Alam mo kung bakit? Yung kasalanan natin, yun yung dumurog kay Jesus. Ibig sabihin, para sa lahat ng kabataan na, ayoko yung sinasabi mo kay Josh, gusto ko pa manood ng porn. I hate you, Jesus. Gusto ko pa magsuot ng mga revealing ng mga sexy na damit. I hate you, Jesus. Ako lalati ko sa iyo, Jesus. Ganon yung epekto ng lahat ng panonood natin na malaswa. Pag-involve sa premarital sex, masturbation, maruming kaisipan, pagpasok sa maling relasyon, ganong katindi. Ikaw at ako, yung pumako sa kamay ni Jesus. I hate you, Jesus. Gusto ko pa maglasing. Gusto ko pa mambabae. Nakakalungkot kasi pag nakita mo, baka magulat ka. Ako nga yun. Hindi ko alam kung nare-realize mo na mahal ka ni Jesus. Kasi yung crush na crush mo, hindi niya yung kayang gawin para sa'yo. Hindi yung kayang gawin ng nanay mo o ng tatay mo para sa'yo. Hindi yung kayang gawin ng best friend mo para sa'yo. At walang ibang gumawa nung kundi si Jesus na iniisnab mo madalas. Pero mahal na mahal ka niya. Alam mo doon sa krus, nag-pray siya. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam yung ginagawa nila. Sabi ng Bible, kinarga ni Jesus lahat ng kasalanan natin. Lahat ng kalaswaan natin. Lahat ng karumihan natin. Huwag ka na magpalusot. Kailangan mong aminin na yung kasalanan ko, yun yung bumugbog, yun yung pumako kay Jesus. Dumugo siya. Huwag ka lang masunog sa impyerno. At alam mo kung ikaw lang ay isang tao dito sa mundo, magbo-volunteer pa din siyang bumaba dito sa earth para magpapako sa krus. Huwag ka lang mapunta sa impyerno. Kasi mahal ka niya. Dapat mong ma-realize, yung pornography, yung homosexuality, yung premarital sex, yung masturbation, yung lahat ng sexual sins, death penalty dapat yon, sabi ng Bible. Pero alam mo po, isang araw ay bumaba si Jesus at kinuha niya ang death penalty mo. Siya namatay dun sa krus. Kasi hindi niya ma-imagine na ikaw ipapako sa krus. Ginawa niya lahat, wag ka lang mapunta sa impyerno. Alam mo ba't niya ginawa yun? Kasi yung dugo lang niya yung kaya magbura sa lahat ng kasalanan mo. Kaya kanyang linisan. Kaya niyang ipalimot lahat ng napanood mong bastos. Kaya niyang alisin sa pagkatao mo lahat ng nagawa mong kasalanan na mga ganun kalaswaan. Kaya niyang burahin yun. Hindi siya galit sa'yo. Ini-invite ka niya, halika anak, mahal kita, papatawarin kita. Alam mo, minsan kailangan mong gawin, kailangan mong humingi ng tulong sa Diyos. Niluhod mo na ba yan? Iniyak mo na ba? Lord, help me, Lord. Ayoko na manood nito. Ayoko na gawin to, Lord. Tulungan niyo po ako, Jesus. Ganun ka ba? O wala kang pake? I tell you, pag nagpakumbaba ka sa Diyos at sinuko mo yung kalooban mo kay Lord, tutulungan ka niya. Tutulungan ka niya. Kasi mahal ka niya. Ililigtas ka niya. Amen. Amen. Alam mo ba, kinarga ni Jesus pati lahat ng pain mo.
kung ikaw pinagsamantalahan nung bata ka, kung ikaw ay inabuso, verbal, physical, sexual, dumaan ka sa mga trauma, o may mga napanood ka na hindi dapat, o may mga nagawa ka na hindi dapat, may mga naranasan ka na hindi dapat, o nagtataka ka, ba't ganito ako? Ba't ako na-attract sa kapwa lalaki? Ba't ako na-attract sa kapwa babae? Ba't ganito ako? Wait lang, hindi mo alam. Minsan, baka galing yan dun sa ninuno mo pa. Kasi alam mo ba, bago ginawa ni Amnon yun kay Tamar, si David ay nagkasala rin ng matinding kasalanan. So, baka yung battle na pinaglalabanan mo ay battle din ng mga ninuno mo. Huwag mo na sila sisihin. Alam mo kung bakit? Pag sinisi mo sila, you will feel good, but you won't be good. Hindi ka maayos, kakasisi ng mga tao. Alam mo kailangan mong gawin? Kailangan mo magpakumbaba kay Lord. Mahal ka ni Jesus. Alam niya lahat ng naranasan mong masakit, nakakalungkot, nakakaiyak. Pupunasan niya yung luha mo. Ayusin niya yung puso mo. Lumapit ka sa Kanya, hindi ka niya itataboy. Amen? Amen? Sabi na 1 Timothy 1 verse 15, this is the trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Dumating si Jesus para iligtas ako na pinakamasamang makasalanan. Dumating siya para sa akin. Sabi ni Apostol Pablo, para sa atin din. Kailangan mo ikumpisal yan. Kailangan mo magpakumbaba kay Lord. Lord, ayoko na pong magsuot ng mga revealing na damit. Ayoko na pong magpost ng mga malaswang damit. Ayoko na pong manood ng ganito. Lord, ayoko na pong humawak ng mga bagay na hindi ko dapat hawakan. Ayoko na pong pakinggan ng mga hindi ko dapat pakinggan. Help me, Lord. Kung ikaw yan, sasabihin ko sa iyo, ito na yung pagkakataon para magsuko kay Jesus. Humingi ka ng tulong. Sa pag humingi ka ng tulong, tutulungan ka ni Lord. Papatawarin ka niya. Amen? Amen? Tumayo tayong lahat. Lumapit kayo lahat dito. Hindi na kailangan sa stage. Dito lang sa harap. At magpe-pray tayo. Hindi kita pinipilit. Kung ayaw mo talaga sa salita ng Diyos, diyan ka lang. Sige lang, diyan ka lang. Pero kung tinablan ka, na mahal ka pala ng Diyos, kahit marami tayong kasalanan, bay lumapit ka, huwag ka nang ihiya-hiya pa. Kasi decision mo yan. Paano ba? Pwede ba lahat tumingin sa akin? Kanina pa ako sumisigaw, pero ngayon hihinaan ko lang boses ko para tumagos. Okay na? Nakatingin na? Gusto kong sabihin sa'yo na mahal ka ng Diyos. Alam niya pinagdadaanan mo. Gusto ka niyang tulungan. Ngayon. Gusto ka niyang patawarin. Pag alis mo dito, burado na lahat ng kasalanan mo. Binura ng dugo ni Jesus. At kung ayaw mo talaga mapunta sa impyerno dahil na-realize mo masama yung ginagawa mo, naisip mo, kinakanta mo, abay, tanggapin mo si Jesus. Tutulungan ka niya. Pwede ba tayong pumikit? Wala makikipagkwentuhan sa katabi. Sabihin natin, Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng sexual sins. Lord, baguhin niyo po ako. Na-realize ko na ang kasalanan, ang karumihan ay mali. Lord, nagsisisi po ako. Linisin niyo po ako ng banal na dugo ni Jesus. Lord Jesus, Ikaw po ang aking Savior. Ikaw lang po ang aking pag-asa. I need you, Lord. Save me from hell. Wash me with your blood. I need you, Jesus. Wash me, Lord. Salamat, Lord, sa kapatawaran, sa bagong buhay, sa pag-asa, sa biyaya, sa kalakasan, umiwas sa tukso, magtagumpay sa lahat
ng uri ng kalaswaan. Salamat po. Hindi po kayo galit sa akin. Mahal na mahal niyo po ako. Binibigyan niyo po ako ng bagong pagkakataon. Mabuhay ng malinis. Thank you for loving me, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. In Jesus' name, amen. Papag-pray ko kayo. In the name of Jesus, tinatalian ko lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ng aking mga kapatid. Lahat ng espiritu ng karumihan, unclean spirit, lahat ng espiritu ng pornography, ng masturbation, ng seduction, ng homosexuality, premarital sex, I destroy you. In the name of Jesus, I bind you. I cast you out. Lumayas kayo sa buhay ng mga kabataang ito. Sila ay kay Jesus. Papunta silang langit. Wala na sila sa kamay ni Satanas. Sila ay papuntang langit, hindi sa impyerno. Sila ay linilis na ng banal na dugo ni Jesus. Sila ay may bagong puso. Sila ay totoong Kristiyano. Sila ay mga anak ng Diyos. They are destined for glory. They are blessed. They are justified. They are sanctified. They are covered by the blood of Jesus. Sila ay mga champion. Dudurugin nila lahat ng tukso. Dudurugin nila lahat ng gawa ng demonyo. Sila ay magtatagumpay simula sa araw na ito. Sila ay magpapatotoo. Mababago ang kanilang mga buhay. Magugulat ang mundo sa ginawa ni Jesus sa buhay nila. They are blessed. They are blessed. They are blessed. They are more than conqueror through Him who loves them. I bless them, Father. I cover them with the blood of Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Pwede na tayong bumalik sa upuan natin. Sino dito magbubura na ng mga Beanie at mga Taylor Swift at mga Blackpink? Unti naman. Sino dito hindi na manonood ng mga bastos? Lakasan nyo naman. Sino dito hindi na magsusot ng mga revealing na damit? Alam nyo, bibigyan ko kayo ng tip. Ganito kasi yan. Para magtagumpay ka lagi, kailangan mo ng maraming Word of God. Merong isang kabataan dito na addict siya sa Word of God. Dati bihag siya ng demonyo, as in bihag talaga. Magugulat kayo pag kwento ko sa inyo. Pero alam nyo ngayon, nandito siya. Masaya siya. At tinapos na niya yung isang buong book nandyan sa Bible. Meron dito, nandito ngayon. Tapos na niya yung Matthew, Mark, Luke, at John. At nagtatagumpay siya araw-araw. Ganun yun. Magsimba ka lagi, magbasa ka ng Bible. Sino wala pang Bible dito? Okay. So, ayun lang muna sa ngayon. At I pray na marami kayong natutunan. At ngayon ay itatawagin ko si Ate Hannah, saka si Kuya Jesse. At may ibibigay sila sa mga kabataan na sasabihin nila kung anong klaseng kabataan yun. Bibigyan nila ng mga prizes. So, tinatawagan ko na po si Ate Hannah, si Kuya Jesse. Ayun na. On the way na sila. So, bibigyan nila ng donut. Hindi na dapat. Mukhang sasayaw yata kami, ha? Ayan, good afternoon, everyone. Excited ba kayo? Marami ba natutunan lahat? Nako, sir. Okay, yung marami natutunan, sumigaw na, Jesus! Yun, gising na gising. Ayan, ngayong hapon, tatawagin namin yung mga ina-acknowledge natin ngayon na maraming silang na-invite dito sa church. Ngayong hapon. Sige nga, pumalakpak nga ng malakas yung maraming nadala. Ayan, mukhang marami. Siguro lahat sila merong dala.
Tig-isa, tigda-dalawa. Pero yung tatawagin natin ngayon ay yung nakapagdala ng... Maraming friends. Yes, nakapagdala ng 6 na friends. Tatawagin ko, ha? By the way, Ate Hana, yung mga mananalo dyan, may experience silang magkaroon ng house and lot sa loob ng 2 segundo. Tapos wala na. May experience silang, yung mga nanalo dito, experience sila magkaroon ng house and lot. 2 segundo lang. House and lot, 2 segundo. Sige. Sino na excited daw? Babagit ang pangalan nila! Ayun! Meron! Ibibigay na ba namin ngayon kagad? Wow, ibibigay na daw ngayon kagad yung kanilang prize. Yun, sige. Tinatawagan natin ang pinakauna, si Shara. Yun. Wow. Yan sa Shara. Ayan na. Nasaan na si Shara? Dito ka. Kuya Onyok. Ayan. Wow, sarap naman yan. Yan, Ayan. sponsored by Dunkin' Donuts. Shara, thank you very much for bringing 6 of your Picture naman, friends. Shara, dito. Yan. Ayan, dito. Halika dito. Ate Shara, usap tayo mamaya. Ayan. Okay, tawagin natin yung isa pa. Tawagin natin si Brother Wendell. Nasaan na siya? Nagdala din siya ng 6 na friends niya. Ayan. Yan, Kuya Wendell. Very good naman. Nakakatuwa naman si Kuya Wendell. Yan, mga best friend ko, dali. Ano? Ayan. Mukhang hihingian kaya mamaya. Joke lang. Yung party ko, ha? Ayan, tawagin natin ang susunod. Si Ate Judy. Wow, 6 din ang kanyang dinalang friends. Wow, ang galing ng sumayaw, ang galing pang mag-invite. Iba talaga. Mana sa akin to eh. Yan. Mukhang mabubusog ako ng donut na mamaya nito. Naka, huwag kakalimutan ha. Yan. Isa pa. Ito matutuwa ka dito. Talaga? Kasi tatawagin ko si Brother Jonel. Yun. Nakapag-invite siya ng 5. Ito sigurado, sure ako dito. Yan. Ilan na invite ni Brother Janelle? 5. Yan. O, di ba? Kaya sipagan nyo rin next time. Oh, next time mag-invite kayo ng maraming friends. Malay nyo, 2 sakong bigas na to. Di ba? Tinatawag ko din si Gian Kobe. Yan. Ilang kay Brother Kobe? 5 din. Wow. Nasaan na yung isa pa? Hinahanap ko yung pangalan niya. Who's this? Ayan. At tinatawag ko rin dito sa harapan si Ivan. Asan na siya? Nakapag-invite siya ng 4 na. Last 2 na. Yan, last 2. Ayan. Yan, sino kaya yung susunod na tatawagin natin? Last na lang. Wait lang. Ang dami kasi nilang pangalan. Maraming nag-invite. Kung pwede lang tawagin yung cell group ko, kaso hindi na siya teenager eh. Sandali, meron pa. Last one. Meron po yung libreng kami sa Dunkin', i-claim nyo na lang po. Kaso babayaran nyo. Wala na eh. 3. Maraming 3. Wala Bigay na. sa ate. Sino pang bibigyan? Baka si CJ. Yan, kanino kaya mapupunta yung ating masarap na Dunkin'? Baka nandiyan pangalan ko, ha? Last one. Marami silang 6 na na-invite. So, may isa pa? 2. So, ilan pa? Isang box na lang. Isang box na lang yan. Sana lang eh.
Wow, kay Onyok na lang daw yun. Akala ko mayroon pa akong tatawagin. Para sa amin pala ni Onyok. Sa 3, madami. Kaya nga mahirap Si Pastor Josh dapat kasi 13 yung dinala ni Pastor Josh eh. Wow! 30. Parang gusto tumayo ni Gichon. Ayan, meron pang isa, special to, pinili to. Tinatawag ko si Andrea Tulfo dito sa stage. Ayan. Ayan, sa kanya yon. O, diba? Talagang nag-deliberation pa si Pastor Josh. Ayan, palakpakan natin. Dito kayo sa harap para mapicturean kayo din sa gitna. Kasi sila ay malaking encouragement sa mga youth at saka kala Pastor Josh at kay Sister Crystal. Ayan. Sige. Salamat sa pag-i-invite ng inyong mga friends. God bless you. Nawa, next time, mas marami pa. Ano pong masasabi niyo sa dunk? Pinadya ko yun eh. Okay, thank you very much. God bless you. Handa na ba kayo? Ay, parang mga tulog na. Handa na ba kayo? Sige, tayo ay tumayo. This is our time to jump. And this is our time to sumabay sa mga kanta. Amen po ba? Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
ay jump around. Anong ibig sabihin ng jump? Pakita nga paano yung jump. Jump. Okay, practice tayo, practice tayo. 1, 2, 3. Jump, jump, jump. Okay? So, habang kinakanta natin yung kanta, ay magja-jump tayo. Okay? Jump around daw. Somebody get your praise on! Woo! Hey! 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 There is one thing that I know for sure, how much I love you, yet you love me more. You paid my debt a price I could not pay, so I will praise you each and every day. I'm not gonna hold back now. I think it's time to just get up and jump around now. Everybody jump around in the house. Hey, hey, jump around. Everybody jump around in the house. Everybody, everybody jump around in the house now. Hey, hey, jump around. Everybody jump around in the house. Everybody. When I say Jesus, you say praise him, Jesus. Praise him, Jesus. Praise him. When I say Jesus, you say praise him, Jesus. Praise him. Yeah, there is one thing that I know can ignore. The part of praising. Our praise goes up, the walls come down. Listen up, people, I can hear the sound. Hey, I'm not gonna hold back now. We will not hold back now. I think it's time to just get up and jump around. I'm not gonna hold up. I'm not gonna hold back now. Hey, I think it's time to just get up and jump around. Jump, everybody jump around in the house. Hey, hey, jump around. Everybody jump around in the house. Everybody, everybody jump around in the house. Hey, hey, jump around. Everybody jump around in the house. Everybody, I say, everybody jump around in the house. Hey, hey, jump around. Everybody jump around in the house. Everybody, praise him. Jump, jump. I say praise him. Jump, jump. I say praise him. Jump, jump. Somebody get your praise up. Praise him. Jump, jump. I say praise him. Jump, jump. I say praise him. Jump, jump. Somebody get your praise up. Praise him. Jump, jump. Praise him. Jump, jump. I say praise him. Jump, jump. Somebody get your praise on. I'm not gonna hold back now. Come on. I think it's time to just get up and jump around. We're not gonna hold. I'm not gonna hold back now. I think it's time to just get up. Everybody jump around in the house of God. Hey, hey, jump around. Everybody jump around in the house. Everybody, everybody jump around in the house of God. Hey, hey, jump around. Everybody jump around in the house. Everybody, I say, everybody jump around in the house. Hey, hey, jump around. Everybody jump around in the house. Everybody, I say, everybody jump. Hey, hey, jump around. Everybody jump around in the house. Everybody, I say, praise him. Jump, I say, praise him. Jump, jump. I say, praise him. Jump, jump. Somebody get your praise on. Praise him. Jump, jump. I say, praise him. Jump, jump. Say, praise him. Jump, jump. Somebody get your praise on. Somebody get your praise on. Come on. Shout your praises. Come on. Can we shout Jesus? One more time we shout Jesus. Jesus. Hallelujah. Nag-enjoy ba kayo sa YouTube? Bukas, Sunday morning, youth service ulit.
Punta kayo Youth service ulit. Pangkabataan ulit yung topic. So maraming salamat sa pagpunta nyo. Meron bang doon? Meron bang doon? Mangunguya. So meron kayo doon biskuit. Gusto niyo pa ba o uwi na tayo? Hindi. Yung iba kasi parang ayaw nila eh. Siguro may asa. yung iba kasi may assignment, may project, may report. May assignment ka ba? Meron po. Marami. Unti lang, isa lang. Kailan mo gagawin? Pag-uwi. Pag-uwi na lang. Uwi ka na? Sino may assignment? You're the only one I need. I turn to you and you are always there. Trouble times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all again, all to you. Here we go! One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. Come on, ang totoong pinalaya ng Panginoon ay masaya at sumasayaw at gumagalaw. You are always, always there. Every hour and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, there's no way. here we go! One way, Jesus, You're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can be. you are the way, the truth, Said the life will be by faith and not by sight for you. Believe it all for you. somebody praise Him. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight for you. We're living on for you. You are the way, yeah, you are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight for you. We're living on for you. One more time, you sing. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living on for you. Let's sing. One way. One way, Jesus. You're the only one that I can live for. One way, Jesus. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. Yeah! Lahat ng pinalaya ng Panginoon ay sumigaw na hallelujah! Lahat ng nilinis ng dugo ni Jesus ay sumigaw ng hallelujah! Woo! Thank you, Lord. Okay na, mag-assignment na kayo. Assignment.
So, ini-invite namin kayo bukas, Sunday, 9:30 a.m. Bring your friends, ha? At sa mga ate kuya na nag-invite dito, yung in-invite nyo, ipakilala natin sa magiging cell leader nila, di ba? Tapos, huwag niyong kalimutan humingi ng pagkain doon sa likod. Kay Kuya Arnie. At si Ate Jean, may ibibigay yata sa inyong papel. So, mag-pray na tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po Lord sa inyong pagpapala, sa inyong biyaya sa amin. Binibigay po namin sa inyo ang lahat ng papurit, pagsamba, kalwalatian. Sa inyo lamang po, Panginoon. We love you, Lord. In Jesus' name, amen.